maamong mukha, balingkinitang katawan, at makinis na kutis. Ito ang mga naging susi sa tagumpay ni Patricia Monique upang maging isang sikat na modelo at beauty queen sa ibang bansa. Halos wala nang bakas ng kanyang tunay na katauhan bilang si Raymond Paraiso. Lamang si Raymond, mahilig na siya sa mga bagay na kadalasang itinuturing na pambabae. Pero kahit na alam niya ng maaga na hindi siya tulad ng karaniwang lalaki, maituturing daw na natagalan ang kanyang paglaladlad. Kailan mo nalaman sa sarili mo na ibang inclination mo? Nung nagkaroon ako ng attraction, kasi noon, effeminate lang ako, wala pang attraction. Pero alam ko, effeminate lang ako. Mas mahilig ako iba-iba ng arrangement ng dining, ng receiving room namin. Tulad kasi ng marami, pilit niya itong ikinukubli, lalo na sa kanyang mga magulang. Raymond! Dad! Oh, anong ginagawa mo? Nagbabasa lang po ng dyaryo, Dad. Parang baliktad yung binabasa mong dyaryo, ah. Konserbatibo ba yung mga magulang mo? Yes, very much. Kasi ang father ko, rector. Ang mother ko, rektora sa Cursilio. Tapos ako naman, during that time, volunteer disciple ako sa congregation namin. Kaya naman, kahit ang pagkabighani sa kapwa lalaki, pilit niyang pinipigilan. Ang cute niya, girl. Oo nga, Petch. Gusto mo pakilala tayo? Makakayo, ano ka ba? Cheers! Pero ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa pagsapit ng kanyang ika-18 taong kaarawan o debut para sa isang dalaga, nabunyag ang matagal na kinikimkim ni Raymond sa kinatatakutang ama. Debut ko noon. Nakalimutan ko magbura ng pinahiram sa aking cosmetic, mga eyeliner, lipstick. Kasi uso nun yung mga -1, mga singalong, nagli-lipsing ako. So, nakalimutan ko magbura. Pag minikapan mo ka, gano'n. Mag-try na. Ayan. Ayan. May intuition na yung father ko kasi palagi akong madaling araw na umuwi. So, nahuli ako na nalita ko ng umaga na may sikatan ng araw. Doon nagsimula. Nag-booking ako na kay ako. Raymond! Ba't ganyan ang tsura mo? Ano ibig sabihin yan? Nakiya ka? Wala ka! Bakla! Sa labis na galit ng ama ni Raymond, nabugbog daw siya nito. Sabi ng father ko, nakakahiya daw kasi siga siya sa Limay Street sa Abad Santos. Parang kinakatakutan silang magkapatid. Tapos biglang magkakaroon siya ng anak na, na gay nga or homosexual. So, sabi niya, kailangan daw, huwag daw akong, baguhin ko daw. Huwag daw ako magpakabakla. Dahil sa pangyayari, nagkulong siya sa kanyang silid. Hindi ako lumabas for 2 weeks ng kwarto. Bihira lang ako kumain. Ina-avoid ko na pag kumain sila, kasabay ko sila. Basta pagtapos na sila, doon na ako lalabas. Pero napag-isip ni Raymond, hindi siya maaaring magkulong habang buhay. Kaya lang, naisip ko, hanggang kailan naman ako magtatago sa room ng ganito. Sabi ko na lang, gumawa akong love letter kasi hindi ko naman masabi na ito yung pinili ko na nabuhay, na maging ganito na. Sabi ko, marami dyan na may anak ka nga, kaya lang addict naman. Mas mainam na siguro maging homosexual ka. Who knows, I can be somebody. Bait-bait naman ang anak ko. Oo, bakit mo Hinintay ka na, Mami. Mami, gusto daw ni Baby ng chicken. Chicken? Di naman nabigo si Raymond. Di kinalaunan kasi ay unti-unti na rin siyang naunawaan ng kanyang ama. Ayan, okay ka na dati. Madali na. Ito na, sira. Kung
Kung tutuusin, ang tanggapin ka ng lipunan, lalo na ng iyong pamilya bilang isang homosekswal, ay malaking bagay na para sa mga kagaya niya. Pinilao ka na. Pero tila hindi pa ito sapat para kay Raymond. Sa halip, hinangad niya ang tanggapin siya bilang isang ganap na babae. Mula pagkabata, alam na ni Raymond Paraiso ang kanyang pagiging pusong babae. Bagamat pilit niya itong itinago, kalaunan ay nalantad din ito. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, maswerteng maituturing si Raymond dahil tinanggap ng kanyang pamilya ang kanyang pagkatao. Pero higit pa rito ang pangarap ni Raymond. Hindi niya nais na tanggapin lamang siya bilang isang homosekswal. Ang kanyang layunin ay ang tanggapin bilang isang ganap na babae. Kaya naman talagang sinikap ni Raymond na baguhin ang kanyang pisikal na anyo. Yung time na yon, yung competition sa mga homosexual, nung panahon na yan, ang kausuhan niyan, mga transsexual, transvestite, saka yung crossdresser nga. So tuwan-tuwa ka noon na nag-iitsurang babae ka? Mhm. Mga damit mo, heels, sapatos, Yeah. lahat makeup? Talagang, ano nga, ang hair ko hanggang puwet. Kaya nga, ako nga yung Melanie Marquez Part 2. Nagsimula na rin ang pagkalulong ni Raymond sa pag-inom ng mga tinatawag na hormonal pills. Ito ay mga gamot na tutulong upang mawala ang mga panlalaking katangian ng kanyang katawan, gaya ng Adam's apple, habang nagkakaroon naman ng katangiang pambabae tulad ng paglaki ng dibdib. Hindi naman siya nabigo sa hangarin na matanggap bilang isang babae. So, ang pagkakakilala talaga sa'yo ng lahat ay bilang isang babae. Yes. Tinatago-tago mo yung iyong totoong sex, Yes. totoong gender. Yes. Kasi ang nakakaalam lang ng hindi ako tunay na family ko, saka yung employer ko. Ang tingin mo na sa sarili mo noon, isa kang ganap na babae. Oo, kasi siyempre natuwa ako, nag-improve na yung increase ng bus ko, tapos nagko-courting babae na. That meant you had the body of a woman. Yes, Na mas maganda pa siguro sa karaniwang babae. Okay, oo. Saka kasi ang maganda sa akin, maliit ang mukha ko. Tapos Yes. meron ako ng tinatawag ng wizard peak ba yan? Widow's Oh, peak. widow's peak. Yeah. Tuluyan ang itinago ni Raymond ang dating pagkatao bilang si Raymond Paraiso. Sa halip, nakilala siya sa Amerika bilang si Patricia Monique. Bilang si Patricia Monique, naabot ni Raymond ang tagumpay na higit pa marahil sa natatamasa ng ilang ganap na babae. So nagmo-model ka for them? Oo, I used to model for them. Sa every competition, kuha ko ang best in evening gown, kuha ko ang Miss Photogenic, kuha ko ang title. Hindi lamang sa trabaho pinangatawanan ni Raymond ang kanyang pagkatao bilang si Patricia Monique, kundi pati na rin sa pakikipagrelasyon. Kwento ni Raymond, dahil sa angking ganda tagumpay, hindi biro ang dami ng kanyang mga naging manliligaw noon. May time na sa sobrang famous ko nun, hindi pa natatapos yung breakfast date ko, naghihintay na yung isa kong ka-date for brunch. Bukod pa yung lunch, bukod pa yung dinner. So, talagang, may time na, siyempre super, big time yung mga, sa akin, yung mga nakaka-date ko. Minsan, kaya ko helicopter. Nang lumaon, ay nagkaroon pa raw siya ng kasintahang Amerikano na lubos ang paniniwala na isa siyang babae. Nais ng kanyang ina na makilala ni Raymond ang leader ng kanilang grupo dahil naniniwala siyang makukumbinsi nito si Raymond na itigil ang kanyang balak na magpa-sex change. Ito, brother yan. Brother yan. Sabihin mo, I am Brother Raymond. Hi, I am Brother Raymond. Hindi naman nagkamali ang ina ni Raymond. Naging aktibo si Raymond sa pagdalo sa gawain ng grupo.
Brother Raymond Paraiso. Purihin ang Purihin Panginoon! natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Nagdesisyon na rin itong iwaksina ang kanyang buhay bilang si Patricia Monique at balikan ang kanyang pagkatao bilang si Raymond Paraiso. Tinalikuran mo na yung buhay mo sa Amerika. Hindi mo na binalikan ulit. Hindi na. Saka, kasi sasabihin ng iba, bakit madali niyang mag-give up? Kung sa ano, mahirap talaga. Pero wala namang mahirap. Basta, masoak ka lang sa Word of God. Kapag nakilala mo na raw ang kasalanan at binalikan mo, yan ang walang kapatawaran sa Diyos. Muling naging laman ng mga entablado si Raymond, pero hindi na bilang si Patricia Monique na isang sikat na modelo, kundi bilang Raymond Paraiso, tagapagbahagi kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. So ano ka na ngayon, Raymond? Isa kang ganap na lalaki? Masasabi mo ba yun? I must be saying yes. Kasi, ano na ako, I do inspiration sa tao. I do testimonies and live testimonies sa sharing. So, kasi ang focus ko dito, ang hirap ng katayuan ng mga homosexual.